Okay na. Sa tingin nyo kaya, ano bang gusto nyo makamit dahil malapit na pong magpasko po? Wala lang. Ano wala lang? Parang gusto ko lang naman makapunta ko saan or makapag-rides ng kasama ang kaibigan, yun lang. Kayo po kaya? Mapaggala lang kasama ang pamilya. Makapagala at cellphone. Wala ka cellphone. Oh, interesting. Pero sa tingin nyo kaya, kayo ba'y masiyahin ba kayo o malungkutin kayo sa panahon ngayon? Depende sa mood. So, Masayahin talaga. Masiyahin talaga. Kayo kaya? Parehas po kasi gawa po nito eh. Panira po ng araw. Masiyahin po. Depende po sa kaklase naming palaaway. Palaway naman. Talagang gusto niyo talaga magulo at ang buhay niyo dito, no? Pero anyway, sa tingin niyo kaya, mas masaya ngayon bang darating na Pasko kumpara nung last year? Kasi parang wala ng pandemya eh. Oo, madami darating ngayon. Mas masaya ngayon para sa akin na nga. Para po sa akin, mas masaya po ngayon. Kasi po wala na pong, pwede na po maggala. Mas masaya po ngayon. Yan lang. Sige ito, sundan niyo po itong mga ibang katanungan. Mabilis lang po ito para mas naintindihan natin, no? Tanong ko lang po, sa tingin niyo, mahil ba kayo manood ng balita? Tanong lang. Minsan, pero hindi po talaga eh. Hindi. Mahilig po. Mahilig. Hindi po. Sige, okay na. Bigyan ko kayo ng konting kaalaman lang dito patungkol dito sa sasabihin ko, no? Meron kasing nakarang balita na may sinabi na ganito. Nag-survey po yung isang grupo o isang organisasyon. Sinurvey ang mga iba't ibang bansa dito kasamang Pilipinas. At ang tanong lang naman ay napakasimple. Kung sila ba ay malungkot? Malabo ang tanong. Hindi naman maintindihan kung sila ba ay malungkot dahil walang jowa, walang pera, wala. Basta malungkot lang. At ang Pilipinas daw ay nagtala lang daw ng 58% na nagsasabing sila daw ay malungkot kumpara sa mga maraming bansa. Eh ang tanong ko lang, naniniwala ba kayo dito sa survey ng halos lahat ng Pilipino ngayon ay malungkutin na? Hindi po eh. Kasi madami naman tao na nakakaranas na nagpapasaya sa kanila. Parang gano'n. Sa palagay ko po medyo. Kasi po marami pong tao ngayon ng problema sa pera eh. Depende po ngayon. Dahil yung iba po naghihirap. Yung iba ngayon, nataas sila. Tapos yung iba nababa. Sa tingin nyo kaya may kinalaman ba dito ang pandemya kaya nagbago ang buhay ng mga tao? Opo, gawa ng madami rin ho na wala ng mga trabaho. Kaya parang unti-unti pa lang ho sila umaangat or nakakabangon sa hirap ng buhay. Oo, kaya. Opo, kasi po gawa po ng pandemya, marami rin po kasing naubusan po ng trabaho. Opo, ang dami po kasing namatayan na nakakamag-anak. I see, ito. Sundan nyo po ito na para mas natin maintindihan. Tanong ko lang po, kayo ba isang mabuting tao po? Tanong lang. Minsan. Opo, depende po rin po sa akin po nakakasalamuha. Depende po sa taong na kakasama ko. Sige, tanong ko lang po, paano natin masasabi kung isang tao po ay mabuti? Paano nga ba? Kung Tanong lang yun, wala akong maisip eh. Wala may Wait, yeah, babalikan kita. Para po sa akin, masasabi ko mabuti ang tao kapag po pag yung hindi naman po siya sobrang mabuti pero po nagagawa niya po maging mabuti sa pamaraan po ng pagtulong po sa kapwa. Yung pagiging makatao po. Ganun. Tao, okay. May idea ka na? Para sa akin, basta't Boy, hindi SP lang plastic yan. Hindi Boy, okay sa akin eh. Basta't marunong lang yan, makisabay sa mga kaibigan niya. Hindi yung nagtatago, kumbaga may other side na ugali na hindi niya pinapakita. Hay si ito, tulungan niyo po ako dito sa nakakalitong tanong, no? May pinaglalaban din ako eh. Joke lang. Ito lang, no? Ito, basta sundan nyo lang ito, no? Kaya ako, ano opinion nyo dito? So, halimbawa, may isang tao, no? Mabuti siya, walang ginagawang masama, walang ginagawang kalokohan, walang sinasaktan ng kahit sino-sino. Kaya nga mabuting tao eh. Sabihin, madali siyang pakisamahan. Pero bakit ganun? Siya yung laging iniiwan sa ere, laging sinisinzone, lagi na lang sinasaktan. Pero po yung mga barumbadong tao, may pagka bad boy o bad girl ang attitude, sila pa ang mas kinikilala ng maraming kaibigan, dumadami sila. Pero mabuting tao, lagi lang silang sinasaktan o iniitsipwera na lang.
Nakikita nyo ba yung ganyang pangyayari na yan? Di, madalas naman po, kasi gawa ng, ano ba? Parang may gusto ang isang tao na parang ayaw nilang mamaya, balik. Nakalimutan ko na eh. Opo, dahil po kasi po dati nangyari na rin po sa akin yun eh. Kasi po masyado po kasi mabait yung isang tao kaya po nila ginagawa yun na parang binabaliwala na lang po nila. Ngayon po, dahil po binabaliwala na lang po, dahil po mabait yung isang tao, ginagawa po nila yun kasi alam po nilang makakalusot po sila. Hindi kaya? Opo, kasi po ngayon yung iba pong mga babae, mas nagugustuhan po nila yung sa uso po, yung mga barumbado po na nagbe-vape kaysa dun sa mga kaya po, sorry po. Kaysa po dun sa mga sa taong nagba-Bible at parang lalo po nilang niloloko yung iba. Ganyan. Eh, paano ka? Okay, so interesting, babalikan natin yan, no? Ikaw, may idea ka na? Wala na. Nakalimutan ko na. Okay, sige ganito. Okay, tanong ko lang po, may ba kayo magbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi o. Okay lang, hindi. Hindi rin. Medyo. Sige ganito. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman, no? Sabi kasi sa dictionary, pag sinabi daw na mabuti o good, ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright. Isipin ng moral, ugali ng karakter sa panloob ng isang tao, sa panloob. Para siya sabi, dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw sinasaktan na tao kahit sanggol para masabing mabuting tao. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanong buhay niyo po? Opo. Opo, lahat naman po ng tao eh. Yes po. Absolutely, 100% lahat talaga tayo guilty. Kasi ang una po matututo ng bata ay magsinungaling. At lahat talaga tayo dito ay bagsak talaga. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw po ng isang gamit, kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga, kahit yung mga dia-download na movie sa internet na dapat may bayad pero kinukuha na lang ng libre na walang permiso, mga ganun. Opo, madami na rin po. Opo, puro movie. Opo, sa Spotify. Well, syempre yun yung masakit, no? Imagine yun, dyan lang yung police station. Lahat na tayo dito ay kulong na. Wala na tayo dito sa Sampaloc Lake. Kasi kung matibay ang ganong batas. Pero ang sinasabi lang dito kasi, kaya tayo nagnanakaw, hindi dahil gusto natin yung 1 million pesos or 1 piso. Gusto natin isang bagay kasi dahil walang kahirap-hirap. Halimbawa, yan, movie, nakuha mo na. Wala kahirap-hirap, di ba? Pero totoo, nagnakaw na lang talaga kada yun, nang walang ka-effort. Yun nga lang, kung gusto natin isang bagay, ay paghirapan talaga natin. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty talaga. Pero ito po, kayo ba yung nakaras na maggalit isang tao minsan? Opo. Palagi. Opo, lagi. Nawawala ba stress natin pag tayo ay nagagalit? Depende. Hindi po. Hindi po. Pero syempre, pag tayo ay magagalit, syempre masasaktan. Alam mo po tayong tatawa o ngingiti. Baka baliw na po isang tao, kaya sabihin niyang siya ay nasasaktan, pero totoo, parang manhid na. Kaya hindi siya nagagalit. Yun nga lang, marami talaga sa atin doon ang guilty kasi hindi natin kailangan barilin, saktan, patayin o saksakin mo isang tao. Magtanim ka lang daw ng galit, di mo kailangan magmura, parang nakapatay na pala tayong tao galing sa ating puso. Yung magalit ka lamang, kaya di mo kailangan magmura. Yun nga lang, marami talaga sa atin doon ang guilty. Pero ito po, nagagamit niyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag nagugulat, napapa-OM, alam niyo na yun? Opo. Hindi po. Hindi. Minsan po. Tanong ko lang po, mahal niyo ba nanay niyo? Yes. Of course. 100%. O yan, kung yan. Halimbawa, nandito nga kayo sa upper level ng Sampaloc Lake, no? So, kung nagbibiruan kayo, medyo mahangin, biglang napuwing yung mata nyo, wag naman po sana, no? Kasi nakakainis naman talaga yun, no? Kunwari lamang, at nagmurahan kayo, nagbiruan. Instead ng pangalan ng Panginoon, nagamit nyo, pangalan ng nanay nyo, na wala naman siyang kinalaman sa pagpuwing ng mata nyo, nagmurahan na kunwari. Okay lang na gamitin yung pangalan ng nanay nyo bilang pagmumura o expression na lang ng panggulat, kahit wala siyang kinalaman dito? O, dandahan. Okay lang po ba na gamitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat? Yung parang gugulat kayo, napuwing lang mata nyo, nagmurahan kayo, pero wala siyang kinalaman doon sa pangyayari. Okay lang na gamitin nyo yun? Para sa akin, hindi po. Masasaktan po ang nanay ko nun eh. Oo. Hindi po. Hindi po, disrespectful po. Natural, kalokohan niya, pangalan, may dignidad po yun eh.
Kung tayo meron pong respeto sa magulang natin, dapat meron tayong respeto sa Panginoon. Dahil siya ang naglikha ng mundo ng mabuti at hindi po siya dapat ginagamit lang yan sa pelikula, na nagmumurahan, ginagamit na lang, mali yun. Kasi hindi porket na ito'y ginagamit ng maraming tao o nauuso na banggit mo, hindi yun yung tamang sagot. Ang ibig sabihin, hindi nila alam na ang ginagawa pa nila ay mali. Yun nga lang, marami talaga sa atin doon ang guilty. Ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Marami lang talaga sa atin doon ang pumalpak. Nilino ko po, hindi ko po inuhusgahan. Ito'y parang malaman kung tayo po'y mabuting tao. Kaya ang ginamit ko pong pronoun ay tayo, hindi lang kayong tatlo. 9 billion na tao sa buong mundo. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po'y mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa Judgment Day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o innocent po kayo? Innocent. Innocent, sige. Parang guilty po o innocent lang? Parang 50-50 po eh. 50-50 okay? 50-50 rin. 50. Kayo, inosente? Sigurado kayo dyan? Bakit po inosente? Sige po. Sige. 75 na guilty. 25 na lang na. Dinaan mo pa sa pie graph at sa mga fraction pa to, no? O siya, sige. Tanong lang po, sa tingin nyo kaya, sa inyong palagay, saan kayo pupunta? Tanong lang ha. Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno po kayo pupunta? Tanong lang. Di po sigurado eh. Okay lang yan. Depende na po yun sa Panginoon eh. Kung siya na po mismo mag-aadalan. Sa mga ginagawa ko po, parang sa impyerno na po. Sige, tanong ko lang. Nag-aalala po ba kayo na maaaring doon kayo pupunta? Po? Nag-aalala po ba kayo na maaaring doon kayo pupunta sakali? Opo. Okay, ganito. Bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa, no? Kunwari may isang criminal, no? Siya ay pumatay ng tao, nagnakaw siya pera sa bangko, at ito po ang sasabihin niya sa korte nung siya ay nahuli ng mga pulis. Judge, mukhang 50-50 ata ako dito. Oo, mabuti man po ang tao. Oo, nakapatay po ako. Pero parang hindi ako siguradong sa kulungan pupunta. Saan ba kaya ako magandang pupunta talaga? Nangatwiran ka pa, ikaw na nga yung sinasakdal na, di ba? Siyempre mainis ang hukom at ang sasabihin ng judge, anong pinagsasabi mo? Nakapatay ka na ng tao, pang-insulto na yan eh. Kailangan mong pagbayaran, kailangan ka pa rin itapon sa kulungan kahit hindi ka pa maniwala may kulungan kasi may parusa talaga. Kailangan niya pagbayaran. Tama po ba? Opo. Opo. Pero ito po kasi ang problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magano mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Nag-aalala po ba kayo na maaaring doon kayo pupunta? Maaaring hindi lang kayo, maaaring tayong lahat. Opo. Opo. Siyempre dapat naman mag-alala kasi buhay pong pinag-uusapan dito. Tanong ko lang po, no? Mamili kayo. Pera o tao? Tao. Tao po. Bakit po tao? Dahil hindi matumbasan ng pera ang tao. Isang buhay ng tao. Kaya. Kasi po, ang pera hindi naman po yung madadala sa langit eh. Hindi po masasagot ng papel ang isang tao. Tama. Kasi yung bagay, nandyan lang yung bagay na yan. Pero kayo ba niniwala may kaluluwa? Yes. Opo. Yes po. Oo, kahit kayo tumanda na, ganun pa rin tsura mo, kasi kaluluwa mo, ganun pa rin, konektado. Kaya dapat talaga tayo mag-alala kasi buhay po yan. Kasi ang buhay po talaga ay hiram lamang. Tama po ba? Opo. Yes po. Ang tanong ko lang po, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Siyempre. Hindi po. Kasi po, pag oras mo na eh. Oras mo na. Yes po. Natatakot ka. Ano man gusto nyo makamit sa buhay? Tanong lang. Parang, paano makamit? Parang ano? Ano bang gusto mo? Paglaki mo, ano bang gusto mo marating sa buhay? Parang ganun. Maging, isang accountancy. Maging accountant. Flight attendant. Flight attendant. Mabuhay po ng matagal. Ayun yan. Ang problema kasi, alam nyo po ba kung hanggang kailan kayo mabubuhay? Hindi. Hindi po. Hindi po sigurado. Bigyan ko ng konting trivia lang, no? Sa Pilipinas daw, according sa isang report, sa taong 2023, ang average lang daw ng lifespan ng isang tao, not necessarily yan yung isipin, no? Average lang, calculate, ay 70.83 years old. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakalampas ng 70, buhay ka pa. Pero sabi yun sa report. Pero ang tanong lang, mararating ba natin yung ganong edad? Hindi natin alam. Kasi hindi po ito pananakot, hindi ko tinatakot. Mayroon kasi nagsasabi, di ba 3 kayo? Pag kunwari nag-picture taking kayo, yung gitna daw mamamatay. O relax lang, hindi sabihin yun, mangyayari yun ha. Hindi natin alam
kung pwede mangyari yun. Kasi maiksi po ang buhay eh. Bilang lang po sa ating segundo ang buhay natin. Pero hindi sabihin nun, pag tapak nyo, tigok na ha. Hindi po ganun yun. Ibig sabihin, dapat tayo mangamba na ang buhay natin talaga, maiksi lang lamang. Hindi para takutin ating mga sarili, kundi lalo tayo magtiwala sa Panginoon dahil siya po kasi nagbigay ng buhay at napakahalaga na tayo lagi magtiwala sa Kanya lamang. Pero bagamat nakapag-alala talaga na sa impyerno talaga tayo tatapon dahil ang Panginoon kasi ay galit siya hindi lang sa kasalanan kundi sa makasalanan tulad natin. Hindi lang kayong tatlo, lahat po talaga. Kasi po ibig sabihin, walang sino man mabuti kahit isa. Lahat po ay pumalpak sa kalulatian ng Panginoon. Kasi ang kabayaran daw sa tinagawang kasalanan ay kamatayan. Narinig niyo ba yung salita na yun? Oo. Opo. Yes po. Masakit yun. Buhay na kaagad ang kapalit natin pag may nagawa tayong kamalian. Kaya nga may tiyatag na death penalty. Pero hindi natin yung pag-uusapan yan. Ang punto lamang, kung may napapansin kayo, pag may nagawang mabigat na kasalanan, madalas kamatayan na kaagad ng kapalit. Eh syempre, ang hirap nun. Buhay yun eh. Kasi kahit may mamatay na isa at may mabuhay man, iba na mukha. Kasi unique. Hindi na yung para magduduplicate. At wala pang sino man ang siyensya o sa mundo na kayang i-replicate ang mukha nyo at mabuhay. Kasi wala pa napapatunayan yun. Puro teorya lang. Ibig sabihin, haka-haka lang. Kasi imposible. Dahil ang kaya na magawa yan, kung kayang gawin yan, Panginoon. Pero ang Panginoon, pag may isang taong mamatay, may mabubuhay, may sisilang, pero iba na mukha. Unique na. Yun ang tawag doon. Yun nga lang, dapat talaga tayo mag-alala na ang buhay natin talaga ay ganun katindi. Pero pwedeng magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin itong salita na to. Narinig mo yung salitang mercy? M-E-R-C-Y. Narinig niyo na yun? Hindi po eh. Hindi pa. Opo. Mercy. Opo. Ano may sabihin nun? Hindi ko po alam. Malam. Hindi ko tandaan. Hindi ko na po natandaan. Hindi matanda. Hindi mo na narinig yun? Hindi pa po eh. O sige, eto. Narinig mo na salitang awa. Yun, Awa. awa. Yun, awa po. Ayun. Yon, ibig sabihin po ng mercy, sa English ay mercy, sa Tagalog ay awa. Ibig sabihin, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inaamin natin na tayo nagkamali, nakagawa tayo ng kasalanan, at tinatanggap po natin ang parusa pag tayo po ay nakagawa ng kamalian. Humingi tayo ng awa sa Panginoon. Kasi ang Panginoon po, hindi niya nakikitang kahinaan ang isang taong hingi sa kanya ng awa. Bagkus, mas gusto pa nga niya ang mga taong magpakumbaba. Ayaw niya ng mga mayayabang na tao. Ayaw niya mataas ang pride. O, teka. Ito na makagal. Easy, di pa ako tapos magsalita, no? Ibig sabihin, easy. Ibig sabihin, ano man ang estado ng isang tao, pag may nagawang kamalian kahit isa, sa mata ng Panginoon, hindi siya nalulugod. Kasi walang sino man ang mabuti. Dahil ang mabuti lamang ay ang Panginoon. Pero pag tayo humingi ng awa sa Kanya, pwedeng magbagong takbo ng kaso. Dahil ito po ang tanong. Ano kaya ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapon sa impyerno, tayo pa'y makalispo sa Judgment Day? May naisip po ba kayo? Parang nag-sacrifice siya ng buhay niya, parang ganun. Yung pinako po siya sa krus. Pinili niya pong saktan yung sarili niya kaysa tayo yung masaktan. Tama naman yun. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. 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 Pero yun ang dahilan kung ba't natin pinagdidiriwang ngayon ang Pasko. Dahil sa Kanya. Na siya ay nabuhay, pinadala siya ng bugtong ng anak, na si Jesus, na kung saan gusto lang niya magmalasakit o magbahagi ng katotohanan. Wala siyang ginagawang kasalanan, wala siyang ginagawang masama, parang isang mabuting tao, pero ang pinagkaiba si Jesus, siya ay malinis, perfect talaga siya. Pero ayaw lang ng mga tao na may nagbabahagi ng mabuti. Kaya sinabi nyo, yung ibang mga tao daw gusto nila yung mga uso-uso, ayaw nila yung mga nasa Bible na ganito. Ganon din ang nangyari kay Jesus eh. Nagmamalasakit siya, pero ayaw ng mga tao ng liwanag, gusto nila ng kadiliman. Parang ganito lang yan, kunwari lamang. Kayo ba'y papayag na lumakad sa isang daanan na walang ilaw? Hindi po. Hindi. Hindi po. Hindi. Depende po. Depende. Bakit ayaw nyo? Baka kasi may matapakang bubog or may dumaan na ahas eh, pag may ganun eh. Baka po kasi merong aso abulin. Paso naman. Hindi ko po alam. May tiwala po ako sa Diyos. Kung madiliman po yung daan, pwede po akong dumaan doon. Basta may suporta po ng Diyos. Well, yes, no, pero by default po, iwasan natin kasi madilim eh. Kasi una-una tama eh, baka may ahas, may aso. Paano kung yung masamang loob? May masamang tao, nag-evolve na, no? Ahas, aso, susunod tao na. Ang punto lamang kasi, ibig sabihin, kailangan, hindi tayo dapat sa kadilim pupunta. Kasi pwede tayo mapahamak eh, pag sa dilim tayo pupunta. At ganun ang nangyari kay Jesus. Ang mga tao, nagbahagi ng katotohanan siya, pero may mga taong ayaw
ng liwanag, gusto ng madilim. Kaya ang ginawa nila, pinako nila si Jesus, wala siyang ginagawang masama, tinorture, pinako siya sa krus, namatay man siya doon, pero siya buhay sa pangatlong araw para matalpong kasalanan, matalpong kasama at meron pong buhay na walang hanggan. Kasi ibig sabihin, parang halimbawa isang tao, pag may bayad ng piyansa, pwede siyang palayain. Nag-imasal ng piyansa? Opo. 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 Ibig sabihin, kahit isang tao po'y guilty, kapag may nagbayad po kunwari ng 1 million pesos doon sa kanyang ginawang krimen, makakalain na po siya bilang danyos. At gayon din ang ginawa ni Jesus. Ang kanyang pong buhay ang naging kapalit para matalo po ang sumpa ng kasamaan at ang kasalanan at magkaroon po sana ng buhay na walang hanggan. Gayon ang ginawa ng Panginoong Hesukristo lamang. At para mas lalo nyo maintindihan niya, bigyan ko kayo ng mabilis na quiz lamang, no? Madali lang to. Tanong lang. Ano bang 3 bansang sumakop dito sa Pilipinas? Tanong lang. Espanya, Amerikano, saka Hapon. Espanya, Amerikano at Hapon. Spanish, American, just Japan po. Ayun, tama. Kunwari tayo bihag pa rin ng dayuhan. Sa tingin nyo, nandito pa rin kayo sa Sampaloc Lake? Wala. Hindi na. Hindi ko po alam. Hindi na po alam. Sa totoo, imposible kasi bihag tayo ng baka makita nyo na ako pugot ng ulo, naka-display na lang dyan sa mga parol-parol na yan. Kasi ayaw nila ng mga ganitong pinaggagawa. Pero dahil may nagbuwis ng buhay, mga sundalong Pilipino, yan, nakakapag-practice na kayo dito, pwede kayo matulog dito 24 oras, basta may magbabantay, walang mangyayaring masama sa inyo, kasi yan yung kalayaan. May nagbuwis ng buhay, kaya nagagawa natin ang gusto natin. At yan din ang ginawa ng Panginoon sa Kristo lamang. Binusin niya ang kanyang buhay dahil siya ay nagmamalasakit para matalpong kasama at meron pong buhay na walang hanggan, no? Mabilisan po ito, ha. Sana lang pakinggan nyo pa rin po nito, no? Ngayon lang naman ito, mangyayari lang to. Pero sana ay makita nyo itong bilang importansya, no? So ituloy ko lang. So yun nga, na kung saan ang kaligtasan ay galing lang sa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may 2 bagay po para makamit siyang kaligtasan. Una, nalagyan mo yung salitang repentance? Repentance. Oh, repentance. Parang hindi pa eh. Hindi pa. Hindi pa po. Napakadali lang yan. Ibig sabihin lang po niya ay pagsisisi sa kasalanan para sa sakit. Di ba gusto niyo pong gumaling? Opo. 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 Siyempre, pag kayo nagkasakit, wala kayo dito sa Sampaloc Lake, hindi kayo makagala. Siyempre. Kaya nga, ibig sabihin, pag tayo nagkasakit, gusto natin gumaling. Pag tayo nagkakamali, gusto nating itama ang ating nagawang kamalian. At kasalanan natin, patuloy tayong lalayo. Babaguhin ating puso't isipan. At ang pangalawa po, ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yung 3 bagay na yun, ay 2 bagay na yun rather, pwede tayo patawarin ng Panginoon sa nagawang kasalanan, bibigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdala natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Sa tingin nyo kaya nagsasabi kayo ang totoo? Tanong lang. Minsan. Okay. Opo. Hindi po. Paanong hindi? Wala po. Nagsisinungaling po eh. Ano? Ano yung sabi? Ulitin ko. Sa tingin nyo ba nagsasabi kayo ng totoo doon sa ating mga pinag-usapan? Minsan. Okay? Pero sa tingin nyo, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Yes. Opo, tatatak po sa utak ko yun. Eto, bago po umalis no, ganito. Kayo ba'y mahilig magpakulo ng tubig sa LPG? Tanong lang. Hindi po. Hindi, so hindi ka naliligo sa mainit na tubig. Gusto mo malamig? Minsan, pag sobrang lamig na talaga, nagpapano ako. Pero hindi po kami kasi sa LPG na nagamit eh. Kumbaga sa ano kami, gatong. Ah, I see. Yeah. Hindi po. Hindi po. Okay, kunwari, ganito lang yan. Nagpapakulo kayo ng tubig, no? Alam nyo, pag sobrang init, kumukulo ang tubig. At alam nyo naman na may mga taong napaso ang kanilang daliri nung isinundot nila sa nagbabagang kumukulong tubig. Pero halimbawa, ikaw hindi naniniwala. Gusto mong patunayan pa rin na yun ay totoo? Na ilalagay mo pa ang daliri mo kung ito'y makakapaso talaga kahit ito'y napatunayan ng maraming beses? Gagawin nyo pa rin yun? Hindi na. Hindi. Hindi na. Hindi na po. Bakit po? Natatakot na ako. Baka mapagaya. Mahirap na. Siyempre, ang punto lamang, may mga bagay na intindihan ko kaya natin tingnan kung totoo bang sinasabi ng isang tao o hindi. Pero pag pinag-usapan natin, buhay o realidad ng buhay, yung talagang kitang-kita mo sa mga mata mo, parang imposible naman atang magsisinungaling siguro isang tao kung ito ay hindi base sa katotohanan. Halimbawa, simple lang. Pag kumukulang tubig at mayroong napaso, syempre hindi mo gagawin yan. O halimbawa, kayo ba'y marunong maglumangoy?
Hindi. 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 Hindi po. O kunwari lang din kayo marunong lumangoy. Tatalon ba kayo dyan sa Sampaloc Lake dyan? Hindi. Wag na lang. Hindi po. O, see? Kasi alam nyo, baka kayo malunod o mapahamak, no? Ibig sabihin lang, may mga bagay na tingnan natin kung talagang nasa tama ba ito mga nakikita natin o sa katotohanan. Ibig sabihin lang po, tingnan natin kasi kung ito bang nakikita nating mensahe o to ay base sa katotohanan o base sa paligid talaga. Tandaan natin, hindi accidental lahat ito dahil may dahilan ng Panginoon para tayo sana ay hindi mapahamak at binibigyan tayo ng solusyon para mas natin makilala natin siya. Kasi ang totoo, tayo dito sa mundo ay para makilala natin ang Panginoon. Yan ang purpose natin dito. At haharap talaga tayo sa iba't ibang pagsubok, hindi para takutin ating mga sarili, kundi lalo tayo magtiwala sa Kanya lamang. Dahil ang bad news, lahat talaga tayo guilty, siyempre na talaga tayo tatapon. Dahil galit ang Panginoon sa kasalanan at sa ating lahat. Pero, kapag ang isang tao ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang, sila ay maliligtas, hindi dahil sila ay mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. At dahil sa biyaya doon, yung kaligtasan ay makakamit dahil sa Kanya. Dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Kayo ba nagbabasa ng Bible? Minsan. Pero nawawala rin sa akin eh. Wala. Opo. Minsan po. Kayo nagbabasa ng Bible araw-araw ba yan? Ano lang po, pag po meron lang po akong oras. Oras, okay. Kunwari, pag kayo nagugutom dito sa Sampaloc Lake, bibili talaga kayong pagkain, tama ba? Opo. Opo. Ano man ang mangyari. Pero sana po, pag spiritual po o buhay natin, dapat mabasa natin kanyang salita kasi parang love letter sa atin yan. Tanong lang, kayo ba'y nakagawa ng love letter? Tanong lang. Isang beses. Beses. Opo. Kayo ba'y may natanggap na kayong love letter? Meron po. Imagine nyo, sabihin may mga taong may nagmamalasakit. Okay? Pero kung makikita natin, ang Panginoon, parang nagbigay siya ng love letter sa atin, yung Bible. Para mabasa natin kanyang salita at makapagbigay siya ng solusyon para hindi tayo mapahamak. Kahit hindi natin deserve yun, pero siya pa rin ay gusto niya itong gawin, dahil gusto niya magmalasakit at para magkaroon po ng pag-asa. Kaya yung kanyang salita po, sana ang yun yung magiging gabay natin at para hindi tayo mapahamak at yan yung magiging solusyon natin para tayo magpatuloy ng buhay sa matuwid at hindi tayo mapahamak. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at alam ko may practice pa ata kayo, no? Pero meron ba yung katanungan po? Wala na. Wala na ho. Wala na po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Salamat. Kayo rin po. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas rin po. Namamas ko po. Sige, salamat.